hindi naman po kayo yung hindi naman po kayo yung mamumroblema na mag-asawa. Mamumroblema dyan yung mga anak ninyo. Oo, sila ang matatrauma. O, kaya nga, ang aking payo sa inyo, kung may problema kayo sa inyong asawa, makakabuti, hanapin ninyo ang pagkakasundo. Sabi po ng batas natin sa ilalim ng Family Code, marriage is an inviolable social institution. Ayan, ibig sabihin, hindi masisira na haligi ng lipunan. Kaya hindi dapat ito basta-basta na lang binabaliwala, hindi ito basta-basta na lamang isinasantabi ng mag-asawa. Kung may problema, pag-usapan. Kung may gusot, hanapin ang kalutasan. At pagkatapos, magsama uli kayo nang parang walang nangyaring problema. Hindi na lamang para sa inyong mag-asawa, kundi lalo na para po sa inyong mga anak. Lalong-lalo na sa inyong mga anak. Alam po ninyo, ako kasi may bias kasi marami na akong nakita. Pagka ang mag-asawa naghiwalay, asahan ninyo yung kanilang mga anak, yung mga anak ng mag-asawang naghiwalay, pagdating ng araw, makikipaghiwalay din sa kanilang mga asawa. Sabihin na ninyong bias si Atty. Batas Mauricio sa pagsasabi niyan, pero sa aking buhay bilang abogado, nakita ko na po, basta't ang mga magulang hiwalay, maghihiwalay din ang kanilang mga anak sa kanilang mga asawa. Alam po nyo, nakalagay po sa Biblia din yan. Sa Genesis 2:24, ay ang sabi dyan, pag ikinasal ang lalaki at babae, iiwanan ni lalaki ang kanyang ama at ina, at sila'y magsasama ng kanyang asawang babae, at sila'y ituturing na mag-isa na lamang. Nakita po ninyo yun? So kung ituturing sila na mag-isa na lamang, bakit naman ninyo paghihiwalayin? Kung ano ang pinagsama ng Diyos, hindi po pwedeng paghiwalayin ng tao. Kahit nanong mag-asawa lamang, na hindi na nagkakasundo sa isa't isa. Maraming salamat, Jeff Pabilar ng Mindoro. Okay, tuloy-tuloy po tayo. Si Batas, Atty. Batas Mauricio pa rin ang inyong nakakasama, tumutugon sa inyong mga problemang legal. Ngayon po yung oras 11 minuto na. Makalipas mo ang kasampu ng umaga at patuloy kayong sumusubaybay sa kakampi mong Batas sa DYKA 801 kHz live and direct mula po sa Catholic Media Network ng San Jose Antique. Ako po si Batas, Atty. Batas Mauricio, at narito po ang karagdagang mga problemang legal na ipinapadala po sa atin sa ating number na 0922-833-4396. 0922-833-4396. Ayan. Sige, tuloy-tuloy po tayo habang maingay yung aking sekretaryo rito sa Batas Party List. Ayan. Medyo nadidinig niyo po ba ang ingay ng aking sekretarya? Alright. Tumawag po tayo sa iba pang mga katanungan. Ipinapadala pa rin kay Batas, Atty. Batas Mauricio, sa 0922-833-4396. Ito po yung galing sa 0926-990-212A. Ang kanyang tanong, Atty. Batas, meron ba tayong batas dito sa Pilipinas na nagpipinalize ng driver o sino mang tao na nagte-text or making a mobile call while driving? Kongwa. Yan ang kanyang pangalan. Kongwa. Kongwa ba o kung wala? Ewan ko Basta yun ang kanyang text sa atin. Alam po ninyo, wala pong batas na espesifikamente na nagbabawal sa sino mang nagmamaneho ng sasakyan. Kaya yan ay 4 ang gulong, 2 gulong o 3 ang gulong na gumamit ng kanyang cellphone habang siya nagmamaneho at habang tumatakbo ang sasakyan. Wala pong ganoon Kasi nung ginawa itong batas na to, wala pa pong cellphone ng mga panahong yon. Pero ang sinasabi po ng mga hiral na lituntunin sa kasalukuyan, kailangan focus ang atensyon ng driver sa kanyang minamanehong sasakyan. Kaya yan ay 2 ang gulong, 3 ang gulong,